Hello, magandang araw mga kababayan. Bago tayo mag-start, shoutout muna sa lahat. Shoutout Olivia, Malaya, Momo Chup Chup. Diyan ka lang sa baba, ha? Diyan ka lang sa baba. Huwag kang aalis dyan. Anyway, meron tayong re-reacan na video. Ito ay kay Master Gala. 'Di ba? Ako, para sa akin, si Master Gala, tropa na natin 'to. Kasi nga, believe naman ako sa kanya na umamin siya dun sa pagkakamali niya before. At mahirap yun. Mahirap yun gawin. Yung aaminin mo ang isang bagay sa harap ng maraming tao na nagkamali ka. Kaya dun, saludo ako. After nun, nag-gain ni Master Gala yung respect ko. Kaya napansin nyo, hindi ko na siya masyadong kino-content after nung nangyari na yun. Siguro may mga sinabi lang siya kay Sir Ed Calawag noon, di ba? Kasi si Sir Ed Calawag, friend ko din naman. Ngayon, mga kababayan ko, may issue kagabi siyang in-upload. I don't know kung kagabi or kahapon niya in-upload tong video na to. Napanood ko to eh. So, dito sa papanoorin natin regarding dito sa video niya, gusto nating mabigyan ng opinion para just in case na mapanood tayo ni Master Gala, makatulong tayo ng konti, Pero kung ayaw niya naman, okay lang naman na hindi niya tayo pakinggan, 'di ba? Ito, kasi ito video na to nasa public naman to eh. So dahil nasa public tong video na to, pwede natin to reakan. Kasi may mga magsasabi na naman, wag mo nang pakialaman yan. Hindi pwedeng Hindi pwedeng kalayaan ko ngang magbigay ng opinion kapag ang isang bagay ay nasa publiko. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Di ba sana kung private ng video na to, kinalkal ko, nilabas ko, wala na akong pakialam doon. Katulad nito, marami nagsusumbong sa akin, maraming nagsasabi, maraming nagre-request. I-content ko daw yung ghost hunter na nang rape. I know kumakalat na yun ngayon. Yung ghost hunter na nang rape. Kaya lang mga kababayan ko, wala kasi yun sa wala na kasi sa ghost hunting yung problem na yun eh. Yung problem na yun, hands off na tayo dun kasi hindi na public interest yun. Nag-file na ng kaso yung victim. Ngayon, wanted na siya. Hayaan na natin yun. Wala namang kinalaman na sa ghost hunting yun eh. Wala naman na tayo i-debunk dun eh. Di bali sana kung, halimbawa, serial rapist siya, public interest na yun. Yung may ni-rape siya dito. Then may makikilala na naman siya online, re-raping niya na naman. Then may makikilala na naman siya online, re-raping niya na naman. 'Di ba? Pwede tayo magbabala noon. Oy, mag-ingat kayo dito kay ghost hunter na ganito dahil kilala ito na nang re-rape ng mga subscriber. Okay lang sana kung ganoon eh. Pero yung nangyari personal eh. Within their family yung problem. Kaya hindi ko na pakikialaman 'yon. 'Di ba? Although na nilalagay sa public yung complaint sa kanya kasi nga wanted siya. 'Di ba? Hindi ko na pakikialaman kasi nga hindi na 'yun public interest. 'Yun ay interest na nung nabiktima niya. Yung victim, pwede siguro lalapit sa akin yung nabiktima niya, at magsasalita dito. Pero yung aanuhin ko pa, na 'yun eh. Hindi naman na kasi wala na kasing kinalaman yung sa ghost hunting at wala nang kinalaman yung sa pagbablog niya. 'Di ba? Actually maraming nagsusumbong sa akin na kapitbahay ni ghost hunter na inutangan siya na hanggang ngayon hindi pa binabayaran. Sabi ko gano'n, ma'am, kasi wala naman na kinalaman yun sa pagbablog eh. At wala na siyang kinalaman sa pag-ghost hunting. Di bali sana kung anong nangyari, hiningan ka po ng pera kasi may aswang kang tutulungan, yon. Pero yung nangutang sa'yo dahil for whatever reason, di ba? Nangutang sa'yo tapos hindi ka binayaran, na wala namang kinalaman doon sa pagbablog. Alam mo naman yung main reason kung bakit ka inutangan. Let's say, nangutang sa'yo dahil bibili siya ng bigas. Di ba? Tapos hindi ka binayaran. Nagigits nyo? Yung matter na pang public at pang private.
Inuulit ko ha, pag may kinalaman sa pagbablog yan at may kinalaman sa ghost hunting, sige, italakayin natin dito. Pero pag yung mga problem na ganyan, katulad nung may ni-rape, na nag-file na naman na ng kaso yung nang rape 'di ba? Hayaan na natin yung ano doon. Ngayon, halimbawa pag may mga nag-file din ng kaso sa Ghost Hunter, hayaan na rin natin 'yon. Ngayon nga may alam ako masasampinahan Ghost Hunter eh. Kaya lang hindi pa ako binibigyan ng power na ano. 'Yun, may kinalaman 'yun talaga sa sa ghost hunting. Dahil may niloko siya. Anyway, pagpatuloy na natin tong video na to. Sana maintindihan nyo no, kung hindi ko kinontent yung ghost hunter na ng rape. Kasi ano yan eh. Nangyari naman yun sa labas ng vlogging at ghost hunting eh. Inuulit ko ha, kung ang ni-rape niya, mga subscribers niya, pwede natin pakialaman. 'Di ba? Pero kung within his family lang naman na hindi ko nilalang yung rape ha. Masama po yun. Dun kasi yung problema, hindi naman sa publiko eh. Anyway, pagpatuloy natin to, itong kay Master Gala kasi nilagay niya to sa publiko. Kaya, pwede natin tong reakan. Actually, yung babalik ako ha, yung ghost hunter na ng rape, nilagay din naman sa publiko yon. Pero, may demanda nang nangyari min eh. Di ba? Tsaka hindi naman hindi naman public interest, inuulit ko. Ito kasi kay Master Gala, mako-consider ko na public interest kasi may mga picture na nandoon na maaaring picture mo rin ang susunod na i-flash niya ni Master Gala. Ha? Nagigets niya mga kababayan ko? Sige, pagpatuloy na natin to. Ito yung video kagabi, ang title, mga kinulam nagbintang Master Gala. Kung kakasuhan niyo ako, kayong lahat, willing po ako na magpa-lie detector test. At pag napatunayan sa lie detector test na ina-admit po ng korte yan, tinatanggap po ng korte ang lie detector test. Dun palang Master Gala, medyo tayo dun, medyo sablay tayo. Hindi tinatanggap ng korte ang lie detector test. Kung madalas kang nanonood kay Rapi Tulfo, sinasabi yan ni Rapi Tulfo na hindi siya tinatanggap sa korte as evidence. However, kaya ginagawa ng NBI ng mga pulis ang paglalay detector test para makahanap ng lead. 'Di ba? Para makahanap ng lead, pero hindi siya pwedeng gawing evidence. Kasi kaya hindi pwede, ito ang pagkakaalam ko ha, kaya hindi pwedeng gawing evidence 'yan. May mga mental condition kasi yung tao na I don't know kung na dito, na natalakay ko na ba dito. Regarding sa sa mental problem yun eh. May mga tao kasi na meron mental condition na I don't know kung meron silang delusions of grandeur, na kapag sinabi nila na ako ay isang astronaut, di ba? Pag sinabi nilang ganon, ako ay isang astronaut, pag nilay detector test sila, pumapasa sila. Kasi nga meron silang hindi na-identify ng lie detector test yung sinasabi nila as kasinungalingan. Kasi nga yung tao mismo na nagsasalita ay naniniwala talaga siya na totoo yung sinasabi niya. May i-search niyo yun, nakalimutan ko na tingin ko isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi tinatanggap ang lie detector test sa korte. Hindi po tinatanggap talaga yun. Pakisabi na lang sa baba kung ano pa yung ibang reason na alam nyo, or ano talaga yung main reason kung bakit hindi tinatanggap yung lie detector test sa korte. Kung nalalaman nyo po, comment nyo po sa baba. Hindi tinatanggap sa korte. Tunay sir, hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin. Puntahan nyo yung sementeryo. Gagawin po natin. Galitin po, tangina ka. Welcome back to my Bumura channel. Talaga, no? This is Master G. Ito na naman, ngayon, i-react lang po natin kahit wala po tayong mga vlog na yun sa sementeryo. Yung mga na-discover nating pictures po na nakita natin sa sementeryo, meron na pong ibang kumontak sa akin. Alam mo ba kung sinong binangga mo? Alam ko rin ba kung sino binangga, diba? Ngayon, binidyo ko po yung sarili ko. Disclaimer, ito pong pag-upload ko na ito ay para lamang din po na hindi po manira ng kahit sinong tao. Ito po ay para sa
para sa akin din po, dahil medyo natatakot din po ako ngayon, dahil Oo, pinagbabantaan ka na eh. Kahit sino din naman, di ba? parang ang nangyari, parang basta panoorin niyo po itong video na ito, at meron din po itong pagmumura din sa akin, kaya ako din naman i-share sa inyo, dahil imbis na magpasalamat na lang po yung kung sino yung na-discover ko na yun, hindi ko na po babanggitin, ano pa po parang ako pa po yung pinagbibintangan. So, sa tagal na po nating pagbablog sa sementeryo, 2 taon na po, never po akong gumawa ng story at kukuha pa ako ng mga picture kung saan-saan, para lang po sa content na ganyan. Pero unang-una, may record ka na bang gumawa ng story? Meron na. Diba? Yung dinibunk natin before. Pero regarding dito, ito, I'll be honest, Master Gala, no? Yung sinasabi mo dito. Sa tagal na po nating pagbablog sa sementeryo, 2 taon na po, never po akong gumawa ng story at kukuha pa ako ng mga picture kung saan-saan. Ngayon yung kukuha ng picture para i-vlog. Na ganyan. To be honest sa'yo, Sir Master Gala, may nagsumbong na sa akin yan before eh. Ano ko lang, pero hindi ko sasabihin kung sino yung nagsumbong sa akin. 'Di ba? Papakita ko lang sa iyo, no, kasi may comparison eh. Although wala kasi akong solid evidence nito. Alam niyo naman, hindi naman ako dumadaldal kasi na may ebidensya. Pero I think this time pwede ko siyang i-share sa inyo eh, kasi may ganitong issue eh. To be honest, may nagsumbong na sa akin. May nagsumbong na sa akin regarding diyan. Ang sabi, ito, Master Gala, ito lang naman yung sumbong sa akin para at least kahit alam mo, meron talaga nag-iisip sa'yo na ganyan. Pero hindi ko sinasabing totoo to. Itong nagsumbong sa akin ay narinig niya rin lang naman. Kaya nga hindi ko nilabas to dahil medyo may pagka-hearsay eh. Pero itong nagsabi kasi sa akin na to, may credibility to, tong taong to na nagsabi sa akin. Ito kasi yung istorya, no, para mabigyan natin ng tulong si Master Gala. Sabing ganun dito, fake yung sa KMJS na may kinulam. Actually, matagal-tagal na to eh, bago pa lumabas itong issue mo ngayon. May kumakalat baka hindi ka lang aware na may kumakalat ng balita na fake yung ginagawa mo. Hindi ko lang talaga to nilabas kasi wala naman ako solid evidence sa pineki mo talaga. 'Di ba? Ayan ang sabi niya, fake yung sa KMJS na skull na may kinulam. Tapos sabi niya, binayaran mo daw yung mga pamilya na nagbigay ng photos. Nagulat mga tao na sa KMJS na sila. 'Di ba? So parang anong nangyari, di umano binayaran mo daw yung mga tao para kunin yung picture nila. Then magulo eh, kaya hindi malinaw yung istorya eh, kaya hindi ko na to kinontent eh. 'Di ba? Kasi admitted din naman na hearsay lang naman yung kwento. Pero nasabi ko lang ngayon kasi nga para at least kahit papaano maging aware din ikaw at pati yung mga tao din. Tapos sabing gano'n, napapansin daw doon sa mga photos na hinuhugot mo, parang pinrint sa computer shop. Tsaka what are the odds daw na yung mga picture na hinuhugot mo may border daw na puti. 'Di ba? Para-parehas daw ang print ng picture. 'Di ba? Katulad nito na ito yung example. Nako, makikita niyo yung picture ng nung nag-tip sa akin. Wait lang ha. Ayusin ko lang to para okay tayo. Ano ko lang. Ito yung example, Ito galing kay MJS to. Ang nangyayari daw kasi, di umano, kinukuha mo sa social media yung picture, then pinapaprint mo daw di umano. Katulad nito, ito yung sa KMJS. Nasa social media itong picture na to, then dito may border na parang
bagong-bagong print lang yung picture. Pero sa akin naman wala naman bearing yung ano yung kung bagong-bagong picture eh. Kasi pwede naman halimbawa kung ako magpapakulam ako, let's say papakulam ko si Master Gala. Pwede na naman ako mag-screen dahil 'di ba kadalasan pagka kukulamin ka, hihingan ka ng picture ng kukulamin. Tama? Pwede ko namang i-print screen si Master Gala at ako magpa-print at ipakulam ko siya. Pwedeng ganon. Kaya feeling ko wala rin bearing yung sumbong kasi nga wala naman solid evidence na namimeke ka talaga. Pero meron talagang kumakalat na namimeke ka daw talaga niyan ng ganyan. Pero hindi ko pinansin yon kasi wala kang evidence at yung mga nagsabi hearsay lang kasi. 'Di ba? Yun yung kumakalat. I don't know kung aware ka doon, no? Doon sa sinasabi ko lang. And una-una hindi ko na po kailangan magpaliwanag. Kahit po umabot tayo sa kasuhan, kung kakasuhan po nila ako, sige, kaya ko pong harapin 'yan. At paninindigan ko, nandito po yung mga files ko, yung mga videos ko na naabutan ko na sa sementeryo. So, sabi ko sa kanila, i-react muna natin. Ito yung galit na galit. Sa akin men yung nasa videos mo, kung nasa videos mo yon na wala kang doon wala kang mapapatunayan doon men kasi pwedeng ang mangyari ito sinasabi ko lang kasi parang self-serving yung magiging evidence mo kung manggagaling sa'yo yung video kasi ganito mangyayari ang sabi kasi ni Master Gala, ulitin natin naabutan ko na sa sementeryo. So ang sabi niya, nasa kanya daw yung mga video. At paninindigan ko, nandito po yung mga files ko, yung mga videos ko na naabutan ko na sa sementeryo. So, hindi mag-i-stand yan kasi pwede naman kasing mangyari. Hindi naman pinag-iisipan kita na pwede kasing mangyari, Sir Master Gala, na pinlanted mo na yon saka ka nag-video na kunyari nakita mo doon. 'Di ba? Weak yung weak yung magiging evidence mo pag yung video na galing sa iyo yung ipe-present mo. Depende sa magiging abogado mo, no, kung magaling. Kasi ako, kaya kong gawin yun. Halimbawa, magpa-plant ako ng picture ng kapitbahay namin na nasa loob ng bungo sa sementeryo. Then, kunyari, magvi-video ako, then makikita ko kunyari yung bungo. Tapos, picture ng kapitbahay namin to, di ba? Pero ako yung gumawa nun. Pwede kasi mangyari yun, men, Di ba? sabi ko sa kanila, i-react muna natin. Ito yung galit na po agad yung tatay nung isa doon sa nakita po doon sa pictures. Hello po. Yan. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit kailangan ko po ibigay sa inyo yung ko kung nasaan po ako? Ano po bang problema? Saka men, mayayari ka dito, 'di ba? Wiretapping tong ginawa mo 'Di ba ni-record mo yung i-edit ko na lang po yung para hindi ako yung maging source ng conversation. Pero wiretapping tong ginawa mo to men Di ba? May permiso ba nung kausap mo dyan na i-record mo yan? May ayari ka dito, burahin mo to men. Ako buburahin ko yung mga part na buburahin ko yung part na naririnig yung conversation nyo. Di ba? Huwag kang mag-show ng ng recording sa video mo na na walang permiso nung ni-record mo ang boses. Pwede ka mabaliktad dito, men. 'Di ba? Payong kaibigan lang. Makinig po kasi kayo. Ay, ikaw yung makinig. Sir, ako po, wag niyo po sana akong pagbintangan na gumawa ng content. Yan pong mga pictures nyo, nandun na po sa sementeryo, kahit pumunta po kayo, ang dami pong pictures doon. Bakit po, sa akin niya sinisisi yung mga ganyan, nakita ko na nga po doon yung sa cemetery. Yung isang picture na, meron pang emoji, parang upload sa Facebook. Ay, wala po akong alam dyan, nakita ko na po lahat yun. Sinout out mo pa nga yung isa? Yan. Wait lang guys yung sinasabi niya picture daw na na upload or yung shinout out ko daw yung isa. Unang-una, hindi raw po niya pangalan yung nandun na nakasulat yata doon sa pictures na yun. Unang-una po ganito. Lahat po na nandung picture, kahit saan ko po nakita yan doon sa sementeryo, sa mismong krus na yun, ay lahat po yan ay nandun na.
at wala akong idea kung saan nila kinuha yung mga pictures or mga ano, mag-aaksaya ako ng panahon para lang dyan. Alam nyo, mga master, ang hirap ng kalagayan ko na ako yung pinagbibintangan, imbis na magpasalamat na lang sila at na-discover yung mga larawan nila na dinala doon, hindi raw sila naniniwala. Hindi ko kayo pipilitin, pero bakit kailangan umabot sa pinipilit ninyo na gawa-gawa ko lang yung content? Pinakita mo kasi yung mukha nila, men, eh. Na hindi naman nila gusto. Diba? Then, pakinggan nyo, ha? Natural, ipapakita natin yung mga pictures. Paano nyo malalaman na nandun kayo sa cemetery? Bakit mo sinout out yung isa? Nakasulat po yung pangalan nila doon. Yung mga pinakulang po kasi yun, sir. Hindi nyo po kasi ako naiintindihan eh. Kaya ko po pinakita. Hindi nga yun ang pangalan ko. Kaya ko nga po. Pangalan ko eh. Sir, makinig ka po muna sa akin. Kaya ko po pinakita lahat ng mga pictures doon para ipanawagan na nakita ko doon sa sementeryo. Siyempre, sino ba naman pong bobo ang alam niyang makakasuha siya, bakit niya ipapakita yung mga pictures ng ng mga tao para lang sa content? Alam po. Yan. So, medyo na kasi kami nagkakainitan na dito dahil may mga hindi na rin ako na-i-record noon. Sino nga naman, 'di ba, ang tanga or bobo na maglalagay ng content o ng tawag dito ng pictures na wala kang idea kung saan ka kukuha ng picture. Ano yung randomly, maghahanap ka lang sa Facebook, tapos yun na. Hindi po ganun. Huwag niyo pang ipagpilitan sa akin na ako po ay para lang sa content, kumita ng pera na sinasabi ninyo na ginawa ko yan. Dahil mulat sa pool, alam na po ng mga subscriber natin yan. Alam po yung batas natin dyan. Mukhang hindi mo alam yung batas, men, eh. Point ko dyan. Yan. Sinabi ko, alam na po natin yung batas dyan. Siyempre, di ba? Alam naman natin yung batas tungkol dyan sa mga Privacy Act, sa mga pictures na yan, na... Ba't ginawa mo, men? Ako, pero nakadepende kasi yung batas eh. Hindi po lahat ng porket nakita mo kasi sa isang public na lugar. Yes, I do agree. Dito tayo ha, may hindi naiintindihan si Master Gala dito. 'Di ba? Doon sa yung nakita sa public. Kasi yan din ang dahilan ko eh. Pag nagre-react ako, nakita din sa public ganito. Yung Sige. mga pictures, cemetery is public. Sa public cemetery ko po nakita. So ngayon, yung mga nagtatanong kung saan, wala naman akong choice kundi sabihin dahil ako po ang naiipit dito. Ito ang problem kasi, Sir Master Gala, yung mga pictures na yon, kahit sa public mo nakita yan, hindi intended na ilabas mo sa publiko yan eh. Halimbawa, ganito ganito, para maintindihan ni Master Gala. Let's say, ako ay top notcher ako sa bar exam. Di ba? Top notcher ako sa bar exam. Ang ginawa ng magulang ko, pinaprint yung picture ko na congratulations, Bungo Marcos, for passing the bar exam. Top 1. Di ba? Nandun yung picture ko, nakaganon ako. Tapos ngayon, may nagvo-vlog pinakita yung picture ko. Ano ba naman tong ang pangit-pangit naman itong Bungo Marcos na to na nilagay sa harap ng bahay nila. Bawal ba yung ginawa ko? Ay, bawal ba yung ginawa ng vlogger na nagganon sa picture ko? Hindi. Kasi sinadya talaga yung picture ko, sinadya talaga na nila ilagay sa public yon. 'Di ba? At pwedeng opinion na ng tao yon. Kung pangit siya, kung pangit ako doon or hindi, or may masasabi yung tao doon sa picture ko. Kasi sinadya na ilagay sa public yon. Ibang-iba yung halimbawa, yung picture ko, ninakaw kasi yung picture ko eh. At nilagay sa publiko ng ibang tao nang wala akong permiso. Tapos, ipapakita mo, ibabalandra mo yung picture ko. Yari ka nun, men. Diba? Hindi naiintindihan din ni Master Gala yung sinasabi niya. Kasi yung mga picture, kung intended yan na for public yung picture na yan, na katulad ng sinasabi mo, hindi dapat magagalit yung mga yan. Ang nangyari kasi, ninakaw sa kanila yung picture eh. Then nilabas mo sa channel mo. Okay lang sana kung sila mismo yung nagpaskil ng picture nila, o sila yung nagpakulam sa sarili nila na para ilagay sa public place. Okay lang yon. Pero kahit naman eh, 'di ba, hindi naman pinaskil sa publiko pati yung picture eh. 'Di ba? Nakita mo lang sa public pero hindi siya naka-display sa public.
parang hindi nagigets ni Master Gala yung ano, yung konsepto ng Privacy Act. Hindi, katulad nito ano, bakit ikaw nire-reactan mo ang video niya? Sinadya kasi nung may-ari mismo na ilagay sa publiko yung video niya. Yung mga picture na binroadcast ni Master Gala, sinadya ba yun ng mga may-ari ng picture na yon na idala sa sementeryo yung picture nila? Hindi. Hindi nila gusto yun eh. Kahit pa sa public mo nakita yon, parang ganito lang ano, may nakita kang magandang babae o isa kang taxi driver, no? Isa kang taxi driver. Pampublikong ano, public utility vehicle naman ng taxi, di ba? May pumasok doon na magandang babae, vivideohan mo. Ayaw nung babae. Hindi pang publiko yon. Pero kung yung babae na yon nag-model sa billboard at nilagay yung picture niya sa publiko dahil nagmo-model siya sa billboard, pwede mong picturean yun. Ang ganda naman itong babae na to, di ba? Si Malaya. Di ba? Pwede mong komentan dahil sinadya niya or aware na yung babae na yung picture niya nasa public na. Or nilagay niya sa social media niya, no? Nilagay niya, siya mismo yung nagpaskil sa social media niya ng picture niya. Na mukha siyang kabayo, halimbawa. Tapos sabi mo, ang pangit-pangit naman nito. Di ba? Although na masama nga naman manlait, ano, pero walang kakasok for me, ano, I don't know sa mga legal na tao diyan. Kapag sinabi ko ba na pangit ang isang tao, may kaso ba 'yon? Parang yun yung nangyari kay Pinoy Ako Vlog, di ba? Dinimanda niya sino nga yun? Si Franco. Sorry, magaral-gali. Dinimanda niya si Franco dahil sinabing pangit siya, na-dismiss yung kaso. 'Di ba? Come on. Kasi nasa public kasi yung video eh. Or yung picture eh. Pero itong mga nilabas mo na to, hindi dapat ito ipubliko. Kahit ba nakita mo sa publiko yan, hindi mo dapat ipubliko yan. Kasi ayaw nung may-ari. Yun nga liable ka eh. Kahit halimbawa may scandal kang nakita sa social media at ipinasa mo, liable ka dun eh. Kasi ayaw naman nung vinivideohan dun na ikalat yung video niya eh. Di ba? Ako yung mismong sinisisi ng pamilya na inilabas ko yung litrato nila. Wala raw akong pakialam, wala raw akong karapatan o ano. Yes, totoo yun, men. Totoo yun. Oh. Di ba, sana kung yung mismong pamilya na yon ang naglagay sa publiko nun. Yun, pwede mong pakialaman yun. Yung in-exhibit nila yung picture nila. Di ba? Or ganito, pwede kang halimbawa, yung mangkukulam mismo ang na-capture mo sa video mo na yung mangkukulam mismo ang naglagay sa public. Na sinasabi ng mangkukulam na, ito yung mga kukulamin ko. Tapos ikaw binidyohan mo ngayon. Yun, pwede. Kasi hindi na sa'yo nang galing yun, men eh. Di ba? Pero yung nakita mo, na nilabas mo, na wala naman kasiguraduhan kung sa mangkukulam ba talaga nangyari yun o hindi. Ikaw yung pwedeng putukan nun, men. Di ba? Payong kaibigan lang to, tropa tayo. Di ba? Idol na kita eh. Kaya lang may mga mali sa sinasabi mo, men eh. Sir, ipanawagan ang mga larawan na nakita po doon sa sementeryo. Yun lang po yun. At ako po, matagal na po akong vlogger. Naki-MJS na nga po ako eh. 2 taon nang Ako naman, Stop this. Yung naki-MJS ka namin. Di ba? Stop this. Ang mangyayari niyan, idadrag mo pa yung KMJS sa sa kontrobersiya eh. Mas lalo kang hindi ka na igigess nun, men. 'Di ba? Stop that. Yung lagi kang nagni-name drop. 'Di ba? Kaya naman nasabi ko na naka-MJS na ako, baka hindi nila ako kilala or what, or hindi nila ako nasusubaybayan. Kasi yung unang part ng KMJS sa akin, yung nakita ng mga pictures. Kasi so what kung hindi ka kilala? So what kung hindi ka kilala? Dapat ba kilala ka, men? So kung kilala ka, hindi mo na mabaviolate yung privacy nila? Hindi ko nakikita yung logic doon. Then, ipinakita ko din lahat yun para ipanawagan. Supposedly, yung iba doon, unfortunately, ay patay na daw. Oo.
So, parang late ko na nga na-discover yung mga pictures sa bungo nun. Unlike naman dito, is bago lang daw yung mga larawan na Oo nga, parang bago lang. Alam mo ba, Lods, bata pa ko doon sa picture na yun. Sir, kung ano man po yung mga nakitang pictures doon, Matagal na yun. wala po akong alam doon. Sasabihin ko po sa inyo. Alam mo, for me, mafi-fix to kung nag-sorry ka eh. For me ha, kasi gusto kang makausap ng mga tao niyan para kunin yung side mo. Pero nagmamatigas kami eh. 'Di ba? For me, ang magiging downfall mo yung pagiging mataas ng pride mo. Sa totoo lang. Alam mo kung nag-sorry ka dyan, ay sorry po, di ko po intention na ganyan. Di ba? Gagawin ko lang, iba-blurred ko na lang po. Pwede naman na ihabol sa YouTube yun eh. Yung i-blurred yung mukha eh. Iba-blurred ko na lang po. Di wala tayong problema, di ba? Pero, medyo maangas ka rin min eh. Naniniwala po ako sa sinasabi ko po sa inyo ng buong puso, hindi po ako manlulokong tao. Nandun na po lahat yun, nandun. Imbis na magpasalamat na lang tayo. Meron emoji na Ay sir, wala nga po kung kinalaman. Yung sinasabi na yung imbis na magpasalamat. Di ba? yung mga picture do, bakit may emoji? Bakit akong tatanungin nila? Kung may mga emoji yung mga picture na yan, kung ano-ano yung mga nandyan, yung iba in-screenshot sa kung saan galing pa sa TikTok yung iba. Bakit hindi nila alamin? Hindi yung magbibintang sila sa akin na May mga message pa nga saan tayo kukuha ng convos from other private messages. Ano to? Ano tong caption na to? Hindi ko nagigets. for the sake of content, ang nakakasama ng loob, ako na tumulong, ako pa yung mamasamain eh. Kaya next time talaga mga master, kung may madidiscover akong ganyan, pasensyahan, hahayaan ko na lang, hindi ko na po talaga sila tutulungan. Kasi lalong-lalo na ganyan. Although hindi naman po lahat, nagalit, pero dalawa na yung nagalit eh. Yung isang babae din, nagalit din. At nag-PM sa akin, kakasuhan daw. Sige po, willing ako. Kung kakasuhan niyo ako, kayong lahat, willing po ako na mag-lie detector test. At pag Wag ganun, man. Pinoprovoke mo lalo eh. Diba? Ang gusto lang naman, alam mo, minsan, halimbawa ganito, pag ang nangyari pataasan ng pride, syempre hindi mo rin kilala yung kausap mo, no? May pagkakamali, ito i-share ko, may pagkakamali din ako na ganyan na experience ko nun, na i-share ko din dito. Na mayabang din ako eh. Pagka, yun nung nasa retail ako, may nagko-complain sa store namin. Sige, mag-complain kayo sa DTI. Kinomplain kami sa DTI, tinutuo niya. Kasi feeling ko, wala namang kakayahan yung Pero dahil sa nayabangan ko siya, pipilitan niya akong mayabangan din. Dahil, syempre, gusto niya akong magantihan, magpupursigi yung kaaway ko. Kasi nagko-complain sa store namin before eh. Mali-mali yung mo. Noong time na yun, aware naman ako na mali naman talaga kami. Pero kasi in-underestimate ko yung yung kausap ko. O sige, mag-complain po kayo. Ay, nag-complain sa DTI. Na-chargean kami ng malaki. Doon sa wrong price tag. 'Di ba? Ang nakalagay kasi sa tag namin, ganitong presyo. Let's say, ang nakalagay sa tag namin ay 1,000 pesos. Pero nung binaril sa cashier, naging 2,000 na. 'Di ba? So malaking difference nun. Ngayon, nagko-complain yung customer, yan po kasi lumabas sa system eh. Ayaw naming mag-abono. 'Di ba? Kami may pagkukulang nun mali yung price tag namin eh. Sabi ko na, yan po yung nakalagay sa system namin eh. Hindi, dapat ito yung masunod. Hindi po, ganyan po talaga nasa system. Irereklamo ko kayo sa DTI. Ang ginawa ko, pinrovoke ko. Di magreklamo ka. Nagreklamo nga. Yari, isa yun sa mga natutunan ko. Na, wag mong i-underestimate yung tao. Itsura ni tatay nun para siyang nakahapambahay lang na walang capability. Pero tinutuo niya. Nagreklamo siya. Kaya simula nun, kapag halimbawa ako yung mali, tapos hindi na ako nagpo-provoke talaga. Di ba? Hanggat maaari, pakikiusapan ko na
makukuha ko sa diplomasya. Napatunayan sa lie detector test na ina-admit po ng korte yan. Tinatanggap po ng Hindi, korte men. ang lie detector test. Ay pasensyahan tayo. Yung pagbibintang nyo sa akin, kakasuhan ko naman din kayo. Anong ikakaso mo doon sa ano? Unang-una, hindi, anong kaso sa pagbibintang sa'yo? Hindi naman sa public ikaw pinagbintangan, kinausap ka. Hindi ka naman, ito nagiging problem, ano? Bakit mo kakasuhan sila? Para kasi Kuya Redman Ano yung kaso? Dahil may kaso ba sa pagbibintang? Pwede, halimbawa pinagbintangan ka sa publiko, pero kinausap ka in private Hindi, sa mga legal expert dyan, may kaso ba yun? Halimbawa, tinawagan kita sa telepono mo. Sasabihin ko sa'yo na, uy, bakit mo pinost yung ko para kumita ka lang, di ba? Di ba? Kaya mo pinost yung ko. I think walang kaso yon. Pero pag sa social media nila pinost yon, cyber libel yon dahil pinagmumukha kanila na sinungaling. Di ba? Ngayon, baka mabaliktad ka ba dahil binobroadcast mo yung convo nyo? Hindi ka siniraan, men. Kinumpronta ka Or kung pinagbintangan ka man, sa private nangyari, hindi ka pinahiya sa publiko. Hindi, pakituruan din ako na baka ignorante din ako sa batas. Ano ba yung kaso na yon? Pagka tinawagan mo yung isang tao in private, sinabihan mo siya na para sa content lang naman yung ginagawa mo I don't think walang kaso doon, men. Hindi ka naman pinasama Kaya nga tinawagan ka in person Tapos ilalabas mo yung convo. Oo, ako naniniwala ako sa sarili kong wala akong kasalanan dahil wala po akong ginagawang mali. Ang nais ko lang makatulong pero gagawan niyo ako ng story na pagpipilitan niyo na dahil din sa mga buwisit na ibang vlogger dyan na nadadamay kami na mga legit. Yes! Di ba? Ito yung sinasabi ko. Yung kakasuportan nyo sa mga peke na na Ghost Hunter, nadadamay yung mga legit men. Sabihin nyo sa akin sa pagmumukha ko na walang inaapakan tao yan, mga putang ina yung mga supporter ng mga peking Ghost Hunter. Sabihin nyo ngayon sa pagmumukha ko na walang inaapakan na tao yan. Dahil sa ginagawa ng mga idol nyo na peke, di ba? Nai-stereotype na yung mga legit. Yan, ito na yung sinasabi ko. Ito na yung sinasabi ko na, sige, konsintihin nyo pa ng konsintihin yan. Sila Jasper Ghost TV, na may nakikitang aswang sa sementeryo. Sila Kuya Red, na may nakikitang black lady sa sementeryo. Konsintihin nyo lahat yan. Dahil din sa mga buwisit na ibang vlogger dyan, na nadadamay kami na mga legit. Nadadamay kami ng dahil sa inyo. Na gumagawa kayo ng mga fake content sa cemetery, sa mga kung saan-saan, lalong-lalo na yung related sa akin. Para lang po yung iba madadamay din. 'Di ba? Kayo Zards, tinatag nyo pa 'to Sila Zards, tingnan mo yung tingnan mo yung channel ni Zards. Ewan ko kung may machachambahan tayo Once kasi nakita ko na yung yung tag niya kay Master Gala Asa na ba 'yon? Zards Go 04. Katulad nito tingnan natin tong may may tag ka ng Master Gala dito Ayan Real Master Gala Beams. Tingnan nyo mga pinaggagawa nyo, mga peke kayo. Diba? Dahil sa mga peke, diba may napapahamak? Kasi nga ginagago nyo yung yung larangan. Binababoy nyo. Kaya magbago-bago na kayo ng nyo, na style nyo. Hindi naman sinasabing tumigil kayo Kung gusto nyo gawin yan, linawin nyo muna sa vlog nyo na faking ginagawa nyo or entertainment lang ang ginagawa nyo. Yun lang naman ang hinihingi sa inyo Hindi naman sinasabi na tumigil kayo. Kaya wala na pong tiwala ang ibang tao na dahil po sa inyo. Utang na loob, huwag na kayong gumawa ng fake content. Katulad ng sa akin. Iniisip nila, ginawa ko to para pagkakitaan. Yes! Harap-harapan tayo. Ipakita ko lahat ng video nandito sa akin. Yung mga files ko na nandito. Yan, yung mga cards ko. Yung mga video, hindi ako nagbura kahit wala na akong storage. Nandito lahat. Yan. Nandyan lahat ng mga ebidensya ko na naabutan ko na po yung mga larawan doon.
So, nasa sa inyo, kung hindi nyo pa rin ako paniniwalaan. Pero, kung kakasuhan nyo ako, sige, magkasuhan po tayo. Ganun lang yun. Wag, Pag men. napatunayan sa lie detector test na ako, nagsasabi ng totoo, eh, humanda rin kayo. Wag men, wag ganyan. Hindi nakakatulong yan, men. Dahil unang-una wala kang ground sa kanila eh. Sa private ka kinausap, men eh. Pahamak ni Master Gala yung sarili niya eh. Nirecord mo pa yung usapan nyo. Ano yan eh? Yari ka sa anti-wiretapping law niyan, men eh. Di ba? Burahin mo to ha. Ako ikakat ko rin yung mga portion na may ni-record ka. Ngayon, tatakot-takutin nyo ako dito. Pakinggan nyo guys ha. Minura pa ako eh. Sa mga wala po kong alam dyan. Sa mga pictures na nandyan, kahit pumunta kayo, nandun pa po yung mga pictures. Ang dami. At yung mga sulat kamay nila ay magkabariya. Sir, ganitong gawin niyo po. Yung mga sulat kamay daw. Eh kahit ka ipasulat nila sa akin yun, hindi nga magtutugma eh. Or kahit sabihin mo inutos yun or what. O, ano naman mapapala ako? Diba? Content. Ano naman ang ano ko dyan na kumuha ng mga larawan sa kung saan-saan. Eh nakita ko na nga doon sa mismong sementeryo lahat ng mga pictures na yan. Ito ha, ang nakakapagduda nung nangyari kasi, naki-MJS ka na before. Then, sa susunod na sementeryo, ganun uli yung senaryo. Diba? Nasa bungo uli. Same sementeryo ba yon? Yung pinunta niya, baka same sementeryo. Pero, kahit na, diba? Lalo na kung magkaibang sementeryo pa. Paki-verify nga, magkaibang sementeryo ba yung pinagkakitaan niya nung bungo dun sa naki-MJS siya? Kung magkaiba yon, kaduda-duda yon, lahat ng sementeryo ganon. Or kung same cemetery yon, para kasing na-overdo na yun, men eh. Di ba? Well, nakakapagtaas lang ng pagdududa, pero wala naman tayong evidence na talagang kaduda-duda. Every time na ginagawa ko yun, ipinapakita ko sa video, lagi kong sinasabi, disclaimer po. Itong mga larawan, nandito na po sa sementeryo, nandito na po yan, wala na po akong kinalaman dyan, dahil naabutan ko na po yan. So, lahat pala ng bagay, pag naabutan mo na sa isang lugar, scripted pala. Diba? Magtanong po kayo. O yan. Marami po dong punit-punit pa. Ito, sabi mo dito, disclaimer, this video, excuse me, was a reaction only for myself for some security reasons. Hindi to security, men eh. Kung gusto mo security, pa-blatter mo. Yun. Pa-blatter mo. At saka bakit ka mag-i-explain sa allegations nila? Eh, hindi naman sa social media pinost yan, men. Na kung tutuusin, pwede kang tumahimik na lang dyan para hindi rin malaman ng tao yung issue. Kasi alam mo, ito mangyayari ha. Pag nalaman ng 'di ba, maraming picture kang pinakita, Halimbawa, itong si picture na ganito nakita. Yung mga nagpalampas sa'yo, may encourage din na takutin ka rin eh. Yung mga ibang hindi pumalag. Uy, may nagrereklamo kay Master Gala, nandun din yung picture ko. Sige nga, kausapin ko din si Master Gala, takutin ko rin. Kaya dapat hindi pinablic to, men eh. Pero trip mo naman yan eh. Wala naman kami magagawa dyan eh. Kahit kayo na po ang pumunta, yan, ipinagkakalandakan ko po yung sementeryong yun, parang awa nyo na, para din po sa ikalilinis ng ano ko, para din po open ako, makipagtulungan kung sino man ang gumawa niyan. Dapat nga po pinaglalagyan ng CCTV yung sementeryo na yan, dahil hindi po birong ganyan, yung mga larawan. Abangan nyo po, meron po dalawang sa atin, na interview natin, na lumantad po sila at handang magbigay ng story nila, at nagpapasalamat po sila ng buong puso. Yan, shoutout po kay Ma'am Jessel at kay Sir Jemboy. Ang problema nga, hindi naman lahat ng tao pare-parehas eh. Kahit po nasa Iloilo si Sir Jemboy na kinulam daw, siya po yung nilagay sa Rosario. Namutangi po yung, kahit nagtaka siya bakit nandun yung sementeryo, namutangi po yung napanood niyang video na alam niya, nakikita niya naman sa video na hindi po scripted yung video na yun. At ito pa, shoutout din kay Ma'am Irish. Oo. Dahil isa ka sa naging tulay para makausap ko din ito, mapaliwanag ko yung site. Ay, ba't mo pinakita yung mukha, men? Pinakita ng 2 taon na. At alam mo yung mga content ko. Kung sa loob po ng 2 taon, di sana puro gantong content na lang din ang gagawin ko, di ba?
kailan lang naman ako nag-upload nito bago mag New Year. Kung puro ganitong content ko na paninira ng tao o pang ng mga pictures kukuha ko anywhere. Alam kong may kaso po yan. Hindi po ba kayo nag-iisip? Nasasabihin niyo sa akin, kakasuhan niyo ako? Parang ikaw yung hindi alam ang ginagawa, men. I-check nyo po. Kayo na po magpatunay, sir. Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin. Puntahan nyo yung sementeryo. Wala po akong mapapala kung gagawa po tayo ng story. Ang gusto ko lang po Actually, may napala ka nga eh. May na-upload ka eh. Di sa akin kung ako makakadebate mo, yung sasabihin mo sa akin na wala naman ako mapapala kung gagawa ka ng istorya. May mga upload ka eh. Kung gagawa ka ng istorya, may mga upload ka. Ngayon, ang question na nga lang doon, kung may bearing ba yung i-upload mo o hindi. tulong talaga. Sir, ako po, matagal na po akong vlogger. Registered vlogger po ako ng Pilipinas. Yan, sinabi ko na rin po guys, para po aware din sila, baka sabihin nila, ako'y basta-bastang vlogger lang. Registered po sa YouTube. Ang YouTube natin sa BIR at sa Pilipinas na meron po tayong hahabulin ka niyan pagka hindi ka rehistrado. Master Gala vlogging parang ano po siya registered po siya, so meron po siyang karapatang mag-vlog. Oo, sasabihin ko po saan mang sulok ng Pilipinas. Pero hindi nagbibigay ng karapatan sa'yo na mag-vlog yung rehistrado ka sa BIR. Ano lang yun? Rehistro lang na ibig sabihin nagbabayad ka ng tax sa pagba-vlog mo. Diba? Hindi yun, main. Master Gala naman eh. Dating nga po dito sa mga pictures na nakita natin, pinapaliwanag ko sa inyo, ay naabutan na po natin yan nandiyan na sa cemetery. Pumunta po kayo doon para po malaman ninyo, makita nyo lahat ng pictures, hindi lang po kayo. Marami po ang nandoon. Bakit alam mo maraming picture doon? Sir, nag-iikot nga po ako ng sementeryo. Nakita ko na nga po doon. Nag-iikot po ako ngayon. Lagayan po ng buto. Ikaw pa yung matapang, men. Ano ba? Yun. Maging mahinahon ka sana, men. Ako, kahinaan ko din yan, Lalo na pag bobo yung kausap ko. Kaya lang masama yun eh. Ako na yung nagsasabi Ako sa sarili ko hindi ko makontrol yan. Kapag napapanood ko yung video ko, tapos ganyan ako, nandidiri ako sa sarili ko, men, talaga. Lalo na sa sitwasyon na ganyan, tapos unang-una, hindi na may scammer yung kausap mo. Nag-aalala lang yung kausap mo sa sa seguridad. Okay lang sana kung gaganyanin mo kung scammer yan eh. O kung manluloko yung kausap mo eh. Pero nag-aano lang naman yan eh. I mean, parang nagsisik lang naman niya ng explanation sa'yo. Or pinapahiwatig niya lang na bakit, or nagtatanong lang talaga. Ganon din eh, no? Hindi mo dapat awayin. Kasi let's say sabihin mo na hindi nga naman nila alam yung maging mahinahon ka mag-explain. 'Di ba? Unang-una ikaw yung ikaw yung nasa part ng may ginawa eh. Hindi sila eh. Okay lang sana kung kinakastigo mo yan. Halimbawa may in-scam yan, Bakit mo ako in-scam? Sir, bakit mo ako in-scam? Okay lang yun, ikaw yung biktima eh. Pero men, come on. Naiintindi niyo ibig ko sabihin? Yung mga pictures na tinatanong nila bakit daw alam ko maraming pictures doon. Ikaw sir, tatanungin kita. Bakit mo hahayaan na nandun yung mga larawan nyo sa sementeryong yun? Imbis na magpasalamat kayo sa akin na na-discover ko. Okay na eh. Bakit nyo hinayaan? Okay na eh. Yung mo eh, yung banat mo eh. Okay na sana eh. Ba't nyo hinayaan? Oo nga naman ba't kayo hinayaan nyo nandun yung picture nyo? Pero yung imbis na magpasalamat, may dugtong yun, men. Kasi na sinong gumawa sa inyo, 'di ba? Hindi pwedeng ako dahil unang-una sinasabi ko sa inyo, public cemetery, hindi pwedeng hindi makita. Napakakalat. Kung ilalagay ko diyan sa screen yung itsura, yung mapapanood ninyo,
Kitang-kita po nandun yung mga larawan, pinagpunit-punit. Sino bang hindi maiintriga na bakit magtataka ka? Siyempre, hahalongkatin mo yun nandun. At doon na nga nakita lahat ng mga pictures na nandyan, yung mga nasa telang itim. Pictures na nandun, kahit po itanong niyo si Ma'am Irish, alam niya po yung content ko, matagal na po siyang nakasubaybay sa akin, subscriber ko po siya. Kamag-anak nila tong Itanong niyo Irish. po si Ma'am Irish, kausapin niyo po Yun si yung Ma'am nag-PM Irish. sa akin para malaman. Alam niya po yung vlog ko, matagal na. Ako sir, kahit yung buhay ko nakataya, inilahat ko lahat ng mga nasa pictures para ipanawagan. Tapos bandang huli, parang ako pa yung ginagawa ng kwento, ako pa yung parang sinungaling eh. Sa totoo lang sir, alam ng Diyos po yan, hindi po ako ganong tao. Mabuti po akong tao, hindi po ako aabot ng 700,000 sa YouTube kung masama po akong... Pagkamayabang, men. Kaya hindi ka paniniwala. Bagamat nakikita ko naman yung, siguro nga naman kaya mo nagawa yung yung i-broadcast yung picture na gusto mo nga naman makatulong. Pero the way ka nagsalita, pakayabang mo talaga, men eh. Tumatay yung balahibo ko sa sa hangin. 'Di ba? Hindi ang subscriber ko ng ganito, men. tao. Ang point ko dun guys kaya ko naman din nasabi yung sa 700,000, syempre proud po ako nun dahil marami nagtiwala. Syempre kung ikaw pangkaraniwan ka lang ba nandiyan lang na nakikita nila walang kwenta yung content mo or walang Aray ko Aray ko! Sakit na. So kayo mga kamaster, hindi ako magiging proud na ganyan umabot tayo ng ganyan. Hindi po to sa pagyayabang. Kaya nga hindi ako Sabihin na naman proud. ng iba. Yun na, No. at nabidyohan, kailan? Hindi kasi, alam mo men, kaya ka nasasabing nagyayabang ka. Irrelevant kasi yung number ng subscribers mo dun sa ginawa mo. Di ba? Anong pizza, anong araw? Nandito po yung mga kopya, kung gusto nyo makipagkita sa akin, ibibigay ko sa inyo yung kopya ng mga video. Para sabihin nyo na hindi ko gawa-gawa yung video na yun. Walang cut, nandito hindi naka-edit ang mga video. Kompleto. Okay. Taga saan po kayo? Po ako, nandito po ako sa Davao City ngayon. Sa Davao City ngayon, sa Yes banda? po. Po ako, malapit po ako sa Buhangin. Ako, pati yung address nyo, binibigay mo namin. Bangin? Yes po. So, taga Davao ka nga, hindi ka taga Maynila. No, I'm from Bulacan. Yung driver's license ko pwede kong ipakita. Ayan guys, so nung una kasi sabi ko taga Manila. Dito kasi sa Davao, pagka sinabing Manila, kasama na dyan yung Bulacan, Cavite. Ganito dito sa Davao. Bago ko ma-discover yung mga larawan na yan. Sa Buhangin, anong May address? cut ka. Sir, ganito na lang. Kung gusto niyo pa makipagkita po kayo sa akin. Tinatanong nila yung exact address ko, which is I can't Tama naman yun. hindi po natin pwedeng ibigay yun, lalo na hindi naman natin sila kilalang nandito. Let's say Hindi, ang the best niyan, tingnan na muna natin. sabi, di ba? Kasi yun nga, parang galit nga sila Bakit ko ibibigay yung address ko? Kung gusto ninyo, doon tayo sa police station. Di ba pwede? Kahit ako provide Or sa barangay. Sa barangay. Mas maganda. ng sarili kong affidavit. Pwede po ako mag-provide ng ako ang gagastos ng sarili kong Wag mo na yan. Wag abogado? mo na yung kaso-kaso na yan, men. Wag mo na yan. Wag mo na. Sa barangay muna kayo. Dapat doon muna yayain. Wag ka muna pupunta sa level na ganyan. Dahil hindi madali yan, men. Sinasabi ko sa'yo. Yung kasuhan hindi madali. Kahit ikaw yung magfa-file ng kaso, wag kang mayabang, men. Hindi madali yan. Sinasabi ko sa'yo, madugo yan. Kahit ikaw na yung panalo, madugo yan, men. Sinasabi ko sa'yo. Hindi lang sa pera yan, yung stress mo dyan, yung a-attendan mo pa yung mga hearing yan. Diba? Akala mo madali yun, men. Naranasan ko na yan. Hindi siya madali. Yung anxiety na maidudulot sa'yo, gabi-gabi, tapos barangay lang, barangay. Doon kayo mag-uusap. Wag sa police station agad. Ano ba? Minsan gusto kita Master Gala Kasi yung isa ka sa nakakasama ko na ngayon para durugin yung mga fake ghost hunters. Dahil dun sa favor na ginawa mo sa akin. Actually, kahit hindi ko naman hiniling sa'yo yon or hindi mo naman sinadya na gawin para sa akin yon, pero malaking favor sa akin yung pagpunta mo sa Black Lady House. Diba? Kinukonsider ko na utang na loob sa'yo yon. Pero please makinig ka naman.
wag muna sa ganyan, men. Wag muna. Ikaw rin na maaabala dyan eh. Ikaw, sabagay, sasabihin naman sa ano bang pakialam mo, yan ang gusto niya. Eh di, sige. Pero, ano yan eh, madugo yan eh. Yung gusto mong mangyari. Lalo na't hindi mo pa kilala yung kausap mo, men. Diba? Hindi mo pa alam yung gravity nung... Actually, bago ka nga dapat nagsalita, kung may abogado ka naman, dapat nag-consult ka muna sa abogado mo kung ano mga pwede mong sabihin. Diba? Pero obviously, hindi ka nag-consult kasi nga, binroadcast mo yung conversation nyo. At, lie detector test. Pero pag napatunayan po na nagsasabi kung totoo, ako po ang magkakaso kung sino man ang dapat kasuhan. Wala kang maikakaso doon dahil private kang kinausap. Ano ba, men? Ano ba? Ano ikakaso mo doon? Hindi mga legal expert. May makakaso ba siya doon sa doon sa kausap niya through private? I don't think so na may makakaso ka diyan. Kahit na mura-murahin ka niyan. Hindi, actually nga yung pagsabi ng putang ina mo, hindi grounds yun sa eh. Hindi, siguro unjust vexation, Pero yung, ibang topic na yun, yung putang ina mo principle. Police station. Para po doon ko ipakita lahat ng video. Kasi baka sabihin nyo edited lahat po. Kasi nagpo-project ka dyan na which is I believe naman na kaya mo naman lumaban din talaga. 'Di ba? Kaya lang ang problema kasi hindi mo pa kilala yung kausap mo. Paano kung lawyer pala yan, men? 'Di ba? Yari tayo diyan. Nandun na Tsaka sir, ganito po, imbes po na magpasalamat kayo sa tao. Bakit po parang ako pa yung sinisisi? Kasi ang hirap po kasi sir, maniwala po kayo hindi. Ako po yung nababaliktad dito Ako Baba yung pride, men. Baba yung pride. po yung sinasabihan nila ng dahil lang daw po sa content. Wala namang nang dahil lang po sa viewers. Anin ko po ba yung viewers, sir? Sa totoo lang, marami na po akong ipon sa YouTube. Ang gusto ko po, tutuusin, ano mo yung viewers? Ba't ka pa nagbablog? Diba? Dinidefeat mo rin yung purpose ng pagbablog mo, men Hindi ko nakikita yung logic nun Aanin mo yung viewer, ba't ka nag-upload ng men? Diba? Mag-isip. Ba't alam mo mag-alis ng sumpa? Sinunog ko na po yun, sir, para po mawala ng Teka lang, bakit daw alam kong mag-alis ng sumpa? Oo, wala akong alam sa mga sumpa-sumpa na yung pag-alis-alis. Ginawa ko na lang po, kung papanoorin niyo po yung part 1 niyan, ay tawag dito. Binalikan ko na lang yan Yan yung mga nauna kong nakuha. Kumbaga yung mga naiwan dyan, binalikan ko. Actually, marami pa pong mga pictures doon. Iniimbitahan ko po lahat ng vlogger na pumunta kayo doon. Para po at least makita ninyo na ako, hindi ko gawa-gawa yung mga Ayoko nga, baka mamaya kami mademanda. Nandun na po yan. Ang nangyari kasi parang teka nga. Dahil bumabagabag nga po sa akin, pati po ako Yon, sabi niya bakit daw inano ko yung alam ko yung sa sumpa. Unang-una, wala nga po akong alam. Sinunog ko na lang po yung mga pictures dahil may bumabagabag po talaga sa akin. Pati po yung mga nandoon, which is naabutan ko na rin, may mga nasunog na rin iba. Oo, nasa video po yon bago ko pumunta doon. Tapos yung itim na rosaryo, yun talagang target ko sunugin. Hindi ko naman alam na meron pa palang naiwan ng mga lahat. May iba ako. May sinasabi silang may rosary daw na evil, Alam niyo yun? Saan ko ba napanood yun? Parang dinidiscuss yata yun nung pare na nasa Quiapo. May evil rosary pala. 'Di ba? Saan ko nga ba napanood? Nakaramdam ng kung ano-ano. Minsan umiinit yung katawan ko. Parang may symbol siya na something do sa rosary. Mula po nang na-discover ko po yung mga yan. Totoo yan, guys. Ako po yung binabalikan, sir, sa totoo lang. Oo, lang. totoo po yan. Masama din pakiramdam ko. Tinitira po ako ng mga kung sino man ang makukulam dyan. Nagalit sila dahil nga nabulgar yung mga ganyang ginagawa nila. Pero inyo, sir, yung mga pictures sa bungo, nag 8 million po yun sa YouTube. 8 million po yun.
Nag 8 million views po yun sa KMJS. Napatunayan po ng KMJS na totoo yung vlog ko. Doon pa lang po sir bakit ako manloloko ng tao kahit papaano kilala Ako na naman, po hanggang ngayon, matagal ko nang inuutang na loob sa KMJS din yun, yung pagkaka-discover sa akin nun, kasi pinatunayan doon na talagang legit yung vlog natin. Bakit po ako manloloko ng tao? Alam mo sa ginawa mo. Ito yung tatay. Sa ginawa mo yan, pwede kang makasuhan namin. Kaya nga po, pwede nga po talaga. Pero ako po, sinasabi ko sa inyo, Tanggap mo pala na pwede kang makasuhan eh. nakita ko na po doon yung mga larawan. Wala po akong kinalaman, kaya nga po binabanggit ko lagi sa video, nung nagbibideo ako, sabi ko, ayan guys nandito na yan, sa sementeryo na yan, naabutan ko na. Siyempre, ang problema po kasi, kung hindi kayo maniniwala, nasa sa inyo na po yun, hindi ko kayo pipilitin. Pero ako, Kung babae po nag-comment sa post mo, sa video, oo nga sir marami po. Sir, hindi mo na-replyan. hindi, Okay, kasi sabi ng babae, kilala niya yung tao yung nasa picture. ayun po. Hindi mo na-replyan. Sino po doon sir? Anyway, tapusin nyo na lang to overtime na po yata ako. Di ba? Ang sa akin lang dito, masyadong si Master Gala, masyadong agresibo. Tsaka masyado siyang may hangin sa katawan, men. Yan ang magiging downfall mo pagdating ng panahon. Madaling i-fix yung problem na yan, men. Huwag na nating questionin kung totoo o ano yung vlog mo. Let's say, may nagreklamo na sa'yo. Dapat kinip it private mo na lang. Dahil lalong pagka ikaw nagsusumbong sa mga supporters mo, lalong yan lalong may engganyo yan, nakasuhan ka Halimbawa, ako nilagay ko yung sarili ko sa kanila, tapos dadaldal ka na ako pa yung ginagawa mong kontrabida. Mas lalo ako may enggan yung kasuhan kita. 'Di ba? Sana inano mo na lang, men. Pinakiusapan mo na lang. Kasi sila yung may legal standing sa iyo Hindi, I don't know, no. Yung mga pro Master Gala diyan. Ano yung tingin niyo maikakaso ni Master Gala dun sa tao? Feeling ko wala unjust vexation dahil minura. Hindi ka naman pinahiya sa publiko I don't know Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.